Hallelujah. Ating purihin ang ating Panginoon sa hapon na ito. At ating taas ang ating mga tinig. Ating hingin ang kanyang Espiritu na kumilos sa bawat isa sa hapon ito. Hingin ang kanyang dakilang paggawa sa ating kalagitnaan. Hallelujah. We need Him more than ever before. Hallelujah. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Praise God. Hallelujah. Ating purihin ang ating Panginoon na lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pagpapasimula, tayo'y manalangin. O aming Diyos, aming kanay pinupuri at sinasamba sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na kami iyong kinitagpo mula pa kaganinang umaga, Panginoon. Kung paano ipinakita mo sa amin na kami ang iyong sanktuaryo, Panginoon. Kami ang iyong dwelling place, Panginoon. Kaya naman ngayon, Panginoon, nandirito ang iyong mga anak, nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na harapan. Hallelujah. O Panginoon, nawa sa hapong ito, minsan pa paranas mo muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nawa ang kumilos sa bawat isa, O Diyos. At Ikaw, Panginoon, na magpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa hapong ito. O Panginoon, aking tinataas at dinudulog sa iyo ang iyong munting lingkod, Panginoon. Nawa ko itago mo sa iyong likuran. At Ikaw, Panginoon, lamang ang makita, Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa labing ito, Panginoon. Sapagkat sa aking sarili ay wala akong magagawa, Panginoon. Ngunit Ikaw, Panginoon, lamang. Sa iyo lamang nagtitiwala at sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Na kung ano man ang mga nilagay mo sa labing ito, Panginoon, kami nananampalataya at naniniwala na Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng bawat salitang ito. O Diyos, nawa sa hapong ito ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, at aming mga mapapakinggan, Panginoon, ay magsilbing kalakasan at magsilbing aral, Panginoon, at upang kami patuloy na makapagpatuloy sa iyong mga salita, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos, at niluluwalhati ka. At itong mga bagay na ito tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At akin ang inaanya ng bawat isa na makaupo. At aking binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang tanghali. Tunay nga na nakakakaba na tumayo sa inyong harapan sa gantong paraan. Tunay ngang iba yung pakiramdam pagka ikay mag-MC at magsusong leader at magdadala ng salita ng Panginoon sa inyong mga banal. Hallelujah. Kung akin lamang papatotoo, hindi po nakatulog ng maayos dahil sa sobrang kaba. Yung isip ko, yung damdamin ko ay tuloy-tuloy yung puso ko parang hindi na nasusundan nung ko na sobrang hindi ko alam yung iisipin ko at gagawin ko. Ngunit ang Panginoon ang nakakaalam ng sukat ng bawat isa. Kaya naman akin lamang ibabahagi ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon sa hapong ito at nawa ito'y maging pagpapala sa bawat isa. Hallelujah. Sa ating pagpapasimula at ating basahin ng libro ng Isaiah, chapter 28, verse 23 to 29. Sabi dito, "Give ear and hear my voice. Listen and hear my speech. Does the plowman keep plowing all day to sow? Does he keep turning his soil and breaking the clods? When he has leveled its surface, does he not sow the black cumin and scatter the cumin, plant the wheat in rows, and the barley in the appointed place, and the spelt in its place? For he instructs him in right judgment, his God teaches him." 27, "For the black cumin is not threshed with threshing sledge, nor is a cartwheel rolled over the cumin. But the black cumin is beaten out with a stick, and the cumin with a rod. Bread flour must be ground, therefore he does not thresh it forever. Break it with the cartwheel, or crush it with his horsemen. This also comes from the Lord of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in guidance." Praise God. Ang Panginoon na magpala ng salita na yan sa hapong ito. At ako'y mangungusap at pamamagatan ko po ang aking pangungusap sa hapon na ito na listen to His voice.
ah, tayo'y makinig, tulad ng tanong kanina, na kung paano ba natin ma-differentiate ang boses ng Panginoon sa boses ng ating laman. Nawa sa mababahagi ko sa umagang ito, ay sa hapong ito ay ating makita at ma-realize kung ano ang pagkakaiba ng boses ng Panginoon sa boses ng ating mga laman. Hallelujah. Sa verse na ito, pinapakita kung paano i-direct ng Panginoon ang isang farmer, dahil nung time na yon ay ang pinaka mode ay parang source ng kabuhayan nila ay pagsasaka. Kaya naman dito itinuon ng Panginoon at pinakita ng Panginoon at dito pinakita dito sa verse na to kung paano niya itinuturo sa isang magsasaka kung paano magtanim, una na, paano i-prepare ang lupa. Kung makikita natin ang isang magsasaka ay bago yan magtanim, ay kanyang ipiniprepare ang lupa, andyan ang binubungkal ang lupa, iba't ibang klaseng pagbubungkal, hindi sa lahat ng bagay ay pwede mong bungkalin ang lupa, ngunit may tamang pagbungkal ng lupa na kakailanganin para sa isang specific seed, na andyan din kung paano itinuro ng Panginoon ang tamang pagtanim sa isang binhi. Ang bawat binhi ay may sarili silang paraan ng pagtanim para sila makatubo ng maayos. Katulad na lang na sinabi dito sa verse kanina na ang cumin ay iba sa paano itinatanim ang isang wheat. Kumbaga, kung ang cumin ay sinasaboy lamang, ang wheat ay individually itinatanim yan sa lupa. Ipinakita rin dito kung paano itinuro ng Panginoon kung paano ina-harvest ang bawat seed na umuusbong. Dito ay pinapakita na sa iba't ibang paraan, hindi pare-parehas, bagamat merong ibang mga seed na pare-parehas ang paraan ng pag-harvest, ngunit sa iba't ibang paraan. Katulad na lamang na wheat, ito hindi naman pwedeng katulad ng kumbaga sa palay, pagka ito'y hina-harvest at ginigiit, tinatanggal sa ipa para makuha ang palay. Pero pagka sa ibang paraan naman, iba rin ang paraan ng pag-harvest. Kaya naman dito sa verse na itong context na ito ng propeta Isaiah, ay pinapakita na kung paano i-direct ng Panginoon ang isang farmer sa pag-harvest. Ngunit kung ating titingnan, pinakita dito rin ito'y sa aking pag-aaral, ay akin din naman nakita na kung ating titingnan, ipinakita rin dito ng Panginoon kung paano tayo inihahanda ng ating Panginoon. Kung ating titingnan lamang, kung tayo makikinig lamang sa boses ng Panginoon, at kung makikita natin at maririnig natin ang tunay na boses ng Panginoon, ay makikita natin dito na kung paano rin tayo pinaghahanda ng ating Panginoon. Tulad na lamang dito sa umpisa, give ear and hear my voice, listen and hear my speech. Does the plowman keep plowing all day to sow? Does he keep turning his soil and breaking the clods? Ano ba ang naisiparating ng verse ng mga talatang ito? Ano bang naisipakita ng Panginoon sa mga talatang ito? Ako'y magbibigay ng tatlong points sa hapon na ito na kung paano yung mga bagay na naisipakita ng Panginoon kung paano tayo pinaghahanda, paano tayo hinahanda ng ating Panginoon. Unang point na aking naisibigay, nawa ako'y naniwala hindi naman magiging mahaba ang pangungusap na ito dahil tunay nga nakakablanko rin naman at talagang ako'y kinakabahan. Hindi lang masyadong halata pero mahirap. Ako'y nahihirapan po. Dahil iba yung paraan pagka sa mga kabataan ka ng nangungusap at sa kalupunan na ng buong kongregasyon. Kaya naman, sa hapon na ito, ang aking unang point sa hapon na ito ay how God prepares His people. Makikita natin sa verse 24 na ipinakita kung paano tinuruan ng Panginoon ang isang magsasaka na i-prepare ang lupa. Makikita na, does a plowman keep plowing all day to sow? Does he keep turning his soil and breaking the clods? Dito ay tinatanong ng Panginoon, kung ang magsasaka ba ay parati na lang niyang bubungkalin ang lupa na kanyang sasakahin? Lagi lang ba niyang itong bubungkalin at hindi tataniman? Yun ang naisipakita ng Panginoon. Sa atin,
Ang paraan ng Panginoon ay para tayong lupa. Ang ating buhay, kung ating titignan, ay isang lupa na ang Panginoon ang nagpe-prepare. In order for God to prepare our lives, kailangan niya itong hukayin. Dahil lalo na yung mga nakaranas ng buhay sa sanlibutan, ang lupa ng ating buhay ay minsan ay tuyot na, minsan ay masyado ng kumbaga masyado ng infected ng iba't ibang organism, at pagka ito'y tinaniman mo lang basta-basta ay hindi ito, yung itatanim mo ay hindi uusbong. Kaya naman, ang ating Panginoon, as we can see, na tinuro niya sa isang magsasaka na kailangan mong bungkalin ang lupa. Kailangan mailabas mo muli yung sariwang lupa na naiwan, na pailalim doon sa mga natuyot na parte ng lupa. Gayun din naman sa ating mga buhay, sa ating mga mananampalataya na, tayo yung mga mananampalataya ay hindi po tayo, kumbaga, excuse sa gantong klase ng pagtuyot ng ating mga buhay, ng lupa ng ating mga buhay. Kaya naman ang ating Panginoon ay patuloy tayong binubungkal, ngunit hindi naman parati, kumbaga, yung lupa na binubungkal ng Panginoon, hindi yan lagi niya bubungkalin, bagkus darating ang panahon, tataniman niya rin ang lupang iyan. Sa ating mga buhay, habang tayo binubungkal ng Panginoon, nandiyan yung iba't ibang klase ng paraan. Iba't ibang klase ng paraan ng Panginoon upang mabungkal ang lupa ng ating mga buhay. Bakit nga ba kailangan bungkalin ng Panginoon ang lupa ng ating mga buhay? Dahil nais ng Panginoon na matanggal ang mawala ang bawat stripe ng mga worldly things na ating na-acquire. Habang tayo lumalaki mula pagkabata, can you imagine, mula sa inyong pagkabata, pagkapanganak, habang lumalaki ay napupuno na tayo ng mga bagay ng makasanlibutan. Kung ang ating Panginoon ay hindi bubungkalin ang lupa na yan, yung binhi na itatanim niya sa atin ay I can assure you na hindi yan tutubo. Kung hindi man yan masasakal ng buhay ng sanlibutan, hindi lalalim ang ugat, at pagdating ng unos ay ikay madaling matutumba. Or worse, hindi talaga siya makaka-penetrate dahil sa sobrang tigas na nangyari na nag-pile up dun sa ating mga buhay. Kaya naman ang Panginoon ay nag-instruct na patuloy mong bungkalin ang lupang iyan. Kinakailangan na ang buhay natin bilang mga mananampalataya na laging nire-replenish, kumbaga laging nilalabas yung sariwang lupa sa ating mga buhay. At itong mga bagay na ito ay iba't ibang klaseng pamaraan. Nandyan yung dadaan ka sa iba't ibang pagsubok ng iyong buhay. O minsan hindi natin nare-realize, hindi natin nakikita na yung mga pinagdaraanan ng ating buhay ay pagbubungkal na pala yan ng Panginoon upang lumabas yung tunay na nilalaman ng iyong damdamin. Dahil alam niyo minsan mga kapatid, bilang tayo, madaling maging banal sa labas eh. Pero yung damdamin mo hindi pa talaga ganun. Ngunit pag ang Panginoon na nag-start na humukay diyan sa ating buhay, I can assure you, makikita mo at nilalabas makikita mo sa iyong harapan na yung mga dati mong ugali, dati mong mga bagay na pinangahawakan mo, yung tinting lumalabas. At magugulat ka na lamang na parang, uy, meron pala ako nito. Meron pa pala ako nito. Kaya naman ang nais ng Panginoon, kaya niya hinuhukay ito para yung mga bagay na makakahadlang sa paglago mo sa pananampalataya, sa buhay ng Panginoon na itinanim sa iyo, kailangan niyang hukayin. Kailangan lumabas yung sariwang lupa na nasa atin. Kailangan makita ng Panginoon na ang lupa na kanyang binubungkal ay handa na. May mga servant ng ating Panginoon na pinakita niya kung dumaan sa iba't ibang pagsubok para lamang ma-prepare ang kanilang mga buhay. Naandyan si Moses
Can you imagine na yung knowledge na nag-gain niya sa Egypt nung siya ay naging prinsipe ng Egypt. Pero ilang years yung kinailangan para lang mawala sa kanya yung mga knowledge na kanyang na-acquire at para lang magamit siya ng Panginoon upang mailabas ang kanyang bayan sa Ehipto. Na andyan si Joseph. Alam natin ang pinagdaanan ni Joseph na kung inyong iisipin ay pwede nyo sabihin na anak ba ng Diyos si Joseph? Bakit hinayaan ng Panginoon na siya ibenta ng kanyang mga kapatid? Bakit hinayaan ng Panginoon na siya'y makulong? Kung bakit hinayaan ng Panginoon na kung ano man ang mga nangyari sa kanyang buhay? Pero hindi natin nakikita na ito ang paraan ng Panginoon para pag dumating ang panahon na iluluklok niya si Jose, ay handa na ang kanyang lupa. Handa na ang kanyang buhay. At pagka nakita niya ang kanyang mga kapatid, wala na yung galit na nasa kanyang puso. Ano nangyari? Can you imagine kung pagkatapos siyang ibenta ng kanyang mga kapatid, ora-ora na nilagay siya ng Panginoon sa taas at naging governor ng Egypt at nakita niya ang kanyang mga kapatid. Sa tingin mo ba, ano kaya ang pwedeng maging reaction ni Joseph nung makita niya ang kanyang mga kapatid? Hindi masasabi niya kaya, ang sinabi niya sa Genesis na ang Panginoon ang naglagay sa akin sa posisyong ito at ang Panginoon, kung yung mga bagay na inisip na gawing masama sa akin na ito'y ginawang mabuti ng Panginoon. I think not. Kung hindi minungkal ng Panginoon ang kanyang puso at hindi siya hinihanda para sa ganung bagay, hindi natin maririnig yun sa bibig ni Joseph. Kaya naman ang ating Panginoon ay gumagawa ng iba't ibang paraan upang matanggal ang mga bagay na yan sa atin. Kahit sa simpleng pagsisimba na lamang. Kung ang Panginoon ay hindi tayo laging i-rejuvenize yung ating damdamin, ay baka habang tumatagal, kung hindi ipinapakita ng Panginoon ang kanyang plano sa atin, alam niyo yung pagpapakita ng Panginoon ng plano sa atin, yung kanyang mga dakilang gawa sa atin, yan yung pagparaan ng Panginoon para paghuhukay ng lupa sa ating mga puso. Dahil kung hindi ang gagawin ng Panginoon at paulit-ulit na lang at magiging standard na lang ang pagsisimba, siguro unti-unti mababawasan tayo. Unti-unti mawawala yung mga taong nandirito. Dahil ano mangyari? Magiging kasanayan na lamang ang isang bagay. Ngunit ang Panginoon ay hindi niya hinahayaan na maging ganun, na magkaroon lamang ng, ano bang tawag doon? Standard na parang pagdating ng Wednesday, kailangan kong pagdating ng 6 o'clock, kailangan makapag-prepare dahil may church ng 7. Pagdating ng Sunday, dapat alas 6 pa lang, gising na ako dahil kailangan ko nang magsimba. Hindi. Bagkus, kailangan nating makita at kailangan ang ating maramdaman, Wednesday na. Magpupuri ulit ako sa Panginoon. Hindi dapat lumabas sa bibig sa ating mga mananampalataya na Wednesday na naman. Kailangan ko na naman maghanda. Wednesday na naman. Sunday na naman. Pwede bang pass muna ako sa Sunday na ito? Hindi. Kaya ang ating Panginoon ay gumagawa ng paraan kung paano niya may lalabas. Matatanggal yung mga ganyang ugali sa ating mga buhay. Kaya patuloy niyang binubungkal ang mga buhay ang lupa ng ating puso, ng ating isip dahil upang dumating yung time na tayo rin naman ang magbubungkal ng lupa ng mga buhay ng ating mga kapatid. Dahil hindi naman pwedeng lagi ang Panginoon lang ang patuloy, kumbaga hindi lang laging ikaw lang yung binubungkal yung lupa. Hindi lang pwedeng ikaw lang laging nire-revive. There will come a time na ikaw na dapat ang nagbibigay ng revival. Ikaw na dapat ang nagpapalakas sa iyong mga kapatid. Hindi tayo pwedeng manatili habang tayo lumalalim sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng manatili na tayo ang nire-revive. Every Sunday you are expecting of a revival. Every Sunday na lang, pagkatapos na isang buong linggong ito, darating ka sa church na hagkus na parang, Panginoon, kailangan ko na naman ng revival mo. Hindi naman pwedeng laging ganun, mga kapatid. Dapat dumating ang panahon para ang isang iglesia ay
makapagpalawig at kumbaga may palaganap ang salita ng Panginoon, dapat ang bawat individual ay magawang sila naman ang magpalakas sa mga tao na nakakausap nila. Dumating din yung time na sila naman yung makapagbungkal ng lupa ng iba. Makita nila ang pangangailangan na itong tao nito, itong komunidad na ito ay nangangailangan ng buhay ng Panginoon. At hindi na yung ikaw na yung hindi na yung ikaw lang yung tinitignan mo, kailangan ko na naman magpahugas sa Panginoon. Kailangan ko na naman ipa-revive ang aking buhay dahil ako'y dumaan na naman sa pagsubok na yan. Hindi ba dapat natin makita yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin? Na pagdating ng linggo, ay makita natin na yung mga pagsubok na pinagdaanan ko noong nakaraang linggo ay nagpaigting sa pananampalataya ko. At ngayon, mas gusto kong magpuri sa Panginoon. Dahil nakatagos ako sa panibagong linggo na may kalakasan na nagbumula sa Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon kung bakit kailangan niyang ihanda ang every time kailangan niyang ihanda ang buhay ng kanyang mga anak. Can you imagine kung hindi hinahanda ng Panginoon ang ating mga buhay? At dumating ang mga mabibigat na mga pangangaral. Alam niyo mga kapatid, walang mabibigat na pangangaral sa mga buhay na handang tumanggap. Kung ang pangangaral ay mabigat para sa iyo, kapatid, baka kailangan mo i-examine ang iyong puso na baka hindi mo hinahayaang mabungkal ng Panginoon ang iyong buhay. Na matanggal yung kumbaga yung yung pagkontra mo sa mga salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala na pag ang Panginoon ay nagbigay ng pangangaral sa pulpitong ito, at ang mga puso ng tao ay handang tumanggap, walang matitisod. Kung ang mga puso ng tao ay handa at nabungkal ng salita ng Panginoon, walang manghihina. Bagkus, pagka ito'y dumating sa iyong puso at handa ang iyong puso, ako'y naniniwala na ang lugar na ito ay hindi mananahimik. Itong lugar na ito ay mapupuno ng mga papuri at pagsamba sa Kanya dahil yung mga puso na dinatna ng salita ng Panginoon ay nabungkal at naihanda ng Panginoon. Kaya naman, nawa sa hapon na ito, mula pa kaganinang umaga kung paano ipinakita sa atin ng Panginoon, nawa makita natin na ang Panginoon ay inihahanda at ipatuloy na hinuhukay ang lupa ng ating mga buhay para pag dumating yung panahon na kailangan nang ibigay yung aral na pinakahinihintay mo, hindi mo malagpasan. Dahil paano mo matatanggapan sinatawag nating rapture ng faith kung yung puso mo ay hindi kaya maniwala? Kung hindi mo kayang paniwalaan na ikay mararapture at kukunin ng Panginoon, paano ka mararapture? Paano mo masasabi na, kapatid, maniwala ka sa Panginoon at manampalataya ka sa Panginoon at darating ang panahon, kukunin ka ng Panginoon. Kung nga sa sarili mo, hindi mo kaya paniwalaan yun. Pag tinanong ka, ikaw ba mararapture? Siguro. Di ba? Kung hindi natin nahayaan na ang ating puso ay hukayin ng Panginoon, pag dumating yung pangangaral para ma-edify ang church for the rapturing faith, hindi mo yun matatanggap. Worse, baka makita mo pa to as katitisuran. Baka pag dumating yung time na yon na sinabi na, ito na ang oras at panahon ng darating ang Panginoon, maghanda na kayo. Ikaw, hindi pa yun. Ang taong ko na naririnig yun eh. Mula pa nung tumanggap ako sa Panginoon, naririnig ko na yan, nababalik na ang Panginoon, ito na, malapit na. Ngayon, ito naman, may araw pa, may date, narinig ko na rin yan. Paano kung ito na yung panahon? Kaya kailangan mga kapatid, ang Panginoon, siya mismo ang naghuhukay ng lupa na yan sa ating mga buhay. He always prepares us dahil kailangan tayo maging handa. Kailangan maging prepare ang buhay natin para sa pagbabalik niya. Para sa pag-agaw. Dahil yan ang pinakamalaking revelasyon na maririnig natin. At kung hindi natin ito masasampalatayanan, tayo may iwan. Praise God. Kaya naman, ang ating Panginoon ay gumagawa ng iba't ibang paraan para makita, para mailabas yung sariwang lupa na nasa ating mga buhay. At pag nakita na yan ng Panginoon, na ready na, kapatid, ikaw naman ngayon ang itatanim ng Panginoon. Ikaw naman ang ilalagay
ng Panginoon sa mga lugar na hindi mo expect na ilalagay ka ng Panginoon. That comes the second part. Second na aking nais ipunto sa hapon na ito. We are where God wants us to be. Nasa lugar tayo kung saan tayo nasa lugar kung saan gusto ng Diyos na nandoon tayo. Bakit? Dahil pagkatapos mong bungkalin, pagkatapos mong i-revive ng Panginoon at handa na ang iyong puso, ngayon ikaw naman ang itatanim. Kung paano ang isang magsasaka, kung paano tinuruan ng Panginoon, ang isang magsasaka, dito sa verse 25 ng Isaiah, na pag nakita niyang level na yung field, kumbaga sapat na yung pagkakabungkal ng mga lupa, ay sisimulan niya alam niya ni Brother JL dahil nag-aral niya ng agriculture, di ba? Na kung sapat na yung pagkakahukay ng lupa, sapat na yung kumbaga yung lumabas na yung nawala na yung mga impurities ng lupa na yan, yung farmer, sisimulan niya ng magtanim. Sisimulan niya ng ilagay kung paano tamang ilagay ang isang seed. Tulad dito, ang cumin ay hindi pwedeng itanim isa-isa, kundi i-scatter mo na lamang. Ang wheat ay itatanim mo siya by row. Paano mo itatanim yung by row kung isa-scatter mo? Ibig sabihin, pagka wheat, kailangan mo siyang itanim isa-isa. Kaya nga, di ba, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di man lang makatayo, di man lang makaupo. Dahil sa pagtatanim ay talagang kailangan mo siyang isa-isang ilalagay, intricately. Dahil pagka hindi mo siya nailagay ng tama, baka yung mga ugat niyan ay magkarambola sa ilalim, paghugot mo, patay lahat ng itinanim mo. Kaya kung ang Panginoon ay hindi nag-intervene or hindi nangunguna sa pagtuturo, lalo sa pagtatanim, I can imagine na walang proper harvest na mangyayari. Dito naman, naisipakita ng Panginoon, kung nasan ka ngayon, kapatid, kung ano man yung pinagdaraanan mo, kapatid, yan yung bagay na gusto niyang pagdaanan mo. Naniniwala tayo na ang Panginoon ay alam lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Na ang Panginoon ay kumbaga, hindi siya bulag at hindi maiksi ang kanyang kamay. Ngunit, ang Panginoon din naman minsan ay nagpapahintulot na mangyari ang mga bagay sa ating mga buhay. Katulad na lamang ng nangyari kay Job. Hinayaan niya na ang kaaway ay kumilos at gumawa sa buhay ni Job. Para ano? Para sa dulo ay siya pa rin ang maluwalhati. Mapakita at makita ng mga tao sa paligid ni Job na bagamat anuman ang kanyang pinagdaanan, ang Panginoon, ang puso niya ay para pa rin sa Panginoon. Kaya naman tayo, kung tayo iniisip natin, na bakit kung titingnan natin, bakit ito ba yung lugar na gusto ng Panginoon na kinalalagkan ko ngayon? Ito ang kagustuhan ng Panginoon. Paano kung nasa gitna ka ng mga unbeliever? Nasa buhay mo ay ikaw ay nag-iisang mananampalataya o kaya naman yung family nyo lang yung nag-iisang na mananampalataya at napapaligiran kayo ng unbeliever. Ito ba yung gusto ng Panginoon na kalagyan namin? Yes. One thing I've learned na pagka ang Panginoon ay pagka ikay nilalagay ng Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang buhay, o ikay pinanganak sa isang buhay na hindi mo, kumbaga, iba sa iba, ay yan ang nais ng Panginoon. Dahil diyan ka mapapalago ng Panginoon. Diyan magsisimulang kumilos sa iyo ang Panginoon. Diyan mo mararanasan ang mas malalim na pagkilos ng Panginoon. Can you imagine kung lahat tayo rito ay kumbaga may kakayanan sa financial, paano na lang yung mga ibang mga salita na pinili ng Panginoon ng mga mahihirap sa lupa. Diba? Pero hindi. Tayo nilagay ng Panginoon sa iba't ibang standard of life para tayo rin naman ay magamit ng Panginoon upang i-edify ang isa't isa. Can you imagine na kung lahat tayo ay
may hirap, paano mo aakayin yung kapwa mo mahirap? Hindi man sa pababa ng buhay ng mga mahihirap. Ngunit kung tayo ay pare-parehas na may nakalugmok, or kung tayo pare-parehas na may pinagkukulang, paano natin ma-edify ang ating kapatid? Paano natin siya maiahon na ang Panginoon ay may plano? Dahil kung ikaw din naman ay dumaraan sa ganun. Kaya tayo, God put us where He wants us to be dahil for us to edify our brethren. Dahil kung tayo ay pare-parehas, hindi natin magagawang i-uplift ang ating mga kapatid. Kung tayo pare-parehas na matatalino, ay wala kayo rito. Dahil I doubt kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ko kung pare-parehas tayo matatalino. I doubt kung makikinig pa kayo sa tulad ko kung pare-parehas tayo matatalino. Kung ako'y matalino at alam ko'y matalino at nagsasabi siya ng revelasyon niya sa sarili niya, testingin ko nga muna yan. Hindi. God puts us on things na iba-iba para lang ma-edify natin ang ating mga kapatid. At isa pang bagay, kaya God puts us where He wants us to be dahil He wants to prove that He is God. Gustong ipakita ng Panginoon na siya ang Diyos. Na kung hindi niya yung gagawin, kung hindi niya ikaw ilalagay sa mga sitwasyon sa buhay mo, how can you say, praise the Lord? Kung lahat na lang ng bagay ay going your way, at parang walang maling nangyayari sa buhay mo, paano mo masasabi na dahil ito sa Panginoon? Sometimes God allows na mga bagay na dumaan sa ating buhay for us to see that He is alive. Na para makita natin na ang Panginoon ay buhay. Sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, ating basahin. 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Alam niyo itong verse na to, kung hindi hahayaan ng Panginoon na ikay mapunta sa mga sitwasyon ng iyong mga buhay, kung hindi niya hayaan na ikay mapunta sa mga iba't ibang klase ng sitwasyon, hindi mo maiintindihan yung verse na ito. You will not learn to trust God. Bakit? Dahil nakikita mo na lahat na nangyayari sa buhay mo ay okay. O kaya naman, lahat na nangyayari sa buhay mo ay hindi okay. Kaya naman ang Panginoon ay nilalagay tayo sa iba't ibang klase ng difficulties, ng mga trials, ng pain, kahit ang heartache, ay in order for us to see that He is still God. Na He is still in control. That God, ng ating Diyos na buhay, ay makikita natin na kumikilos sa mga sitwasyon kung nasaan tayo. Dahil para lang masabi natin na ang ating buong pagtitiwala ay nasa Panginoon. Dahil nasa iba't ibang tayong klase ng sitwasyon. At saka doon makikita natin, nakilala ka ng Panginoon. He knows you by name. Bakit? Kasi dahil alam niya na, dahil siya mismo naglagay sa'yo sa sitwasyong iyang kapatid. Sa mga buhay sa mga pagsubok na pinagdaaran natin, alam ng Panginoon kung bakit kanya inilagay diyan. Alam ng Panginoon kung bakit mo pinagdaraanan yung mga ganyang bagay. Bakit? Dahil gusto niya ang pagpupuri ay mabalik sa kanya. Dahil kung hindi niya gagawin ang mga bagay nito at ibibigay niya lang lahat ng layaw na gusto natin, can you imagine kung lahat na ipanalangin mo sa Panginoon? Panginoon, kailangan ko ng sasakyan. Bigla na lang may darating dyan na sasakyan, tapos ito na po yung susi. Magpapasalamat ka dahil dahil nakatanggap ka lang ng sasakyan. Hindi mo pagpupurihan ng Panginoon na hindi ka mananalang, hindi iba yung paraan ng pagpupuri mo kung lahat ng bagay ay makukuha mo.
Di ba mas masarap magpuri pagka yung mga bagay na nalagpasan, yung mga mabibigat na bagay ng buhay mo ay nalagpasan mo? O kung makikita lamang natin na yung mga bagay na pinagdaanan natin ay makikita natin na magpupush through at makita mo na ang Panginoon ay nandoon at gumagabay sa'yo. O anong klaseng pagpupuri ang meron sa dulo, kapatid? Dahil masasabi mo, He knows that your God is still alive and He is still in control. I am where God wants me to be. Ito yung bagay na gusto ng Panginoon na danasin ko dahil gusto niyang makita ko. Gusto niyang malaman ko na kilala niya ako. Gusto niyang malaman ko na ang buhay ko ay mahalaga sa Kanya, na siya'y buhay at siya may control sa buhay ko dahil nandirito ako sa lugar na ito. At kung makikita lamang natin yan, o kapatid, makikita nyo na kung ano man ang pagdaanan nyo sa inyong buhay, kung tayo may dinadana sa hapon na ito, you will know that your God is in control. And He will see you through. Can you imagine yung buhay ni Brother Anthony, di ba? If God is not in control, makakabalik kaya si Brother Anthony. If God is not in control, andito kaya tayo lahat? I think, wala. But God is in control, kaya ngayon, nandito ka kapatid, at nakakapagpuri ka sa Panginoon. For God is still in control. And He is alive. Kung ang Panginoon ay namatay 2,000 years ago, kung ang Panginoong Kristo Jesus ay napako at hindi na nabuhay, mawawalang bisa itong ginagawa natin. Mas mabuti pang matulog na lang tayo. Ngunit hindi. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nabuhay, at ngayon alam natin na ang kamatayan ay nagabi na. Ngayon alam natin ang susi ng kamatayan ay nasa kamay na ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano pang ikakatakot mo, kapatid? Wag mo nang tanungin ako, bakit Panginoon, ba't mo hinayaan na nandirito ako sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi? O kapatid, pagka inilagay ka ng Panginoon dyan, may gustong gawin ng Panginoon. Bagamat kung hindi man sa'yo, sa mga tao sa paligid mo. Marahil inilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na ikaw lang mag-isa sa pananampalataya mo. Dahil ano? Dahil gusto niyang abutin yung mga tao na nasa paligid mo. Tingnan natin ang buhay ng ating kapatid, si Brother Raul. Nung siya yung nagsisimula, siya lang mag-isa ngayon, buong mag-anak niya na nandito. He is where God wants him to be. At kung hindi alam ng Panginoon ang kanyang pinagdaraanan, wala na rin ang ating kapatid. Yan ang nais ipakita sa atin ng Panginoon paano niya tinuturo. Kung paano ipinapakita paano niya pinapakita sa isang farmer ang tamang pagtatanim. Ganon din naman sa atin. Paano ipinapakita ng Panginoon ang tamang pagtatanim at pagpapakita na ito sa ganitong bagay, kaya ka nandiyan ay dahil ako may plano at ikay gagawa ng mga dakilang bagay sa aking pangalan. Hindi mo man agad-agad makikita, pero maniwala ka, kapatid. Dahil kung babalikan natin ang buhay ni Joseph, kung nung umpisa pa lang nung ibinenta siya ay sumuko na siya. Pataymin sa pagsukay. Nung pagkabenta sa kanya, kinitil niya kagad ang kanyang sariling buhay. Pinenta na ako ng mga kapatid ko, ayoko na. At dumating ang famine. Dumating ang tagtuyot. Maliligtas ba ang bayan ng Israel? No. But because God has a plan, and God knows na nilalagay niya si Joseph kung saan niya gustong ilagay si Joseph, He will make things
Kumbaga, he can turn things around for Joseph. Alam natin ang kwento ng buhay ni Joseph. Pero ang sarap balik-balikan ng buhay ni Joseph. Bakit? Dahil nakikita natin na kung si Joseph nga dumaan, naibenta, nakasuhan anong salita to, na pagbintangan ng pagre-rape. Di ba? Nakulong. How much more yung wala ka lang pamasahe papunta sa church? Hindi yun pagbababa lamang, kapatid. Pero kung titingnan mo, kung si Joseph ay nagawa niyang tignan na ang Panginoon ay in control pa rin sa mga bagay na pinagdadaanan niya, how much more tayo? How much more tayo na pagdating na Sabado, naku, wala na naman akong pamasahe. But God is still in control. Nandiyan yung bigla na lang may magchat-chat sa'yo, kapatid, may masasabayan ka na ba? Kapatid, may pamasahe ka ba? Kung atin titingnan lamang ang buhay ni Joseph, kumbaga makikita mo yung buhay ng isang mananampalataya. Alam natin si Joseph ay tipot larawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ngunit pwede rin natin itong tignan sa buhay natin as mananampalataya. Dahil ang buhay ni Joseph ay hindi pinagkulang sa pagsubok. Hindi naging kumbaga sa pagsubok ay talagang dumana siya ng pagsubok. Mula sa kanyang pagkakabenta, at kung imagine nyo, tayo, sa mga magkakapatid, at naibenta ang kapatid, at nabili siya as a slave, hindi simpleng bagay ang pinagdaanan ng buhay ni Joseph. Ngunit, pagdating sa dulo, when all things has been said and done, anong sinabi niya? Basahin natin sa Genesis 50, verse 19. Genesis 50, verse 19, Joseph said to them, "Do not be afraid, for I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day." Can you imagine kung hindi niya nakikita na ang kanyang Diyos ay still in control sa kanyang buhay, masasabi ba ni Joseph po na yung mga nangyari sa kanyang buhay na napakabigat at napakasama, pagdating sa dulo, when all's been said and done, na I was supposed to be here. I was supposed to go through all that, lahat ng paghihirap na yan, kailangan ko siyang pagdaanan, dahil pagdating ng oras na ito, masasabi ko sa inyo, na ang buhay kong ito ay dahil sa Panginoon. Yan ang nais marinig sa atin ng Panginoon, mga kapatid. God puts you where He wants you to be para masabi mo na ang Panginoon ang Panginoon ang dahilan kung bakit ako nandirito. Ang Panginoon ang may dahilan kung bakit ako nakakalagpas sa mga pagsubok ko sa aking buhay. Ang Panginoon ang may dahilan kung bakit ako buhay. He puts you once He wants you to be for you to glorify Him. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay mabalik sa Kanya dahil Siya mismo ang naglagay sa iyo dyan. And He requires worship. Pag hindi natin ito nakikita, hindi natin pupurihin ang ating Panginoon. Kung atin lamang makikita yung pagsubok na ating pinagdaraanan na, ano ba yan, ito na naman, bayaran na naman ni Judith, at ayan na naman, wala na naman ako, puro na lang kabigatan ang buhay ko. And we don't see na bago dumaan yun, nagbigay ng provision ng Panginoon, nagastos mo lang sa ibang bagay. Binibigyan ka na ng opportunity ng Panginoon na para pagdating ni Judith ay may pambayad ka, kaya lang hindi mo nakikita. Kaya importante para sa atin na makita na iyan ang gawa na ng Panginoon. Dahil pag hindi natin yan nakita, dadaan na lang yan. Masasayang yung opportunity
na ibinigay ng Panginoon. Kaya dapat ma-recognize, nawa ma-recognize natin na ang Panginoon ay ang gumagawa sa ating kalagitnaan. Sa iyong buhay, kapatid. Pagka dumarating na yung mga kabigatan at mga trials sa iyong buhay, nawa ma-recognize natin yung kamay ng Panginoon na umaabot at gumagawa. Para ano? Pag ito'y na-recognize natin, masasabi mo, pagkatapos mong malagpasan yung mga pagsubok na yan, salamat sa Panginoon. May testimony ka, may pagpupuri ka na may babalik sa Panginoon. Dahil ano, nakita mo, na-recognize mo. We have to recognize that our God is still alive, that He is still in control, that He still knows who you are. And He knows what you're going through. Alam niyo, isang bagay na hindi naman lingid sa inyo yung pinagdaanan namin, kaya nung nag-announce ako last Sunday, I really thought na hindi matutuloy yung kasal ko kasi dahil sa nangyari sa pamilya ng fiancé ko. But God is still in control. Makikita mo yung tibay at yung lalim sa pananampalataya ng kanyang ina. And I thank God for that. Na nakita niya na bagamat naging ganun, na yung kanyang husband ay ligtas. O anong klaseng pananampalataya yung meron siya, na naniniwala siya na ang Panginoon pa rin na nag-orchestrate ng mga bagay na yun. And I thank God for that. Dahil mahirap para lalo sa amin, mga bata, pagbigyan nyo na po, bata pa po ako, para sa amin na makita na yung ganong klaseng pananampalataya na kakaiba na napakalalim na naniniwala siya na lahat ng bagay na nangyari dahil kagustuhan ng Panginoon. Napakahirap noon para sa isang may bahay na nawala ng asawa o nawala ng anak. But that faith, he knows God. God wants her to be nandun sa posisyon na yun. Para ano? Para makapag-testify na Panginoon pa rin ang may plano ng mga bagay na yun. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang nagtatawid sa atin sa mga bagay-bagay. And that is enough para makita mo ang pananampalataya ng taong ito. I thank God for that. Kaya naman, napakagandang testimony yung ginawa ng mama ng aking fiancé. Sa akin, personally. Dahil mabigat nga naman yung pinagdaanan nila. But it only shows that kilala tayo ng Panginoon. Na dumaan man tayo sa mga kabigatan, katulad ni Job, ay hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi niya siya mismo rin na naglalagay ng limitasyon sa kaaway na pwedeng gawin sa ating mga buhay. Pangatlong bagay na at nais kong makita natin sa paano nagtuturo ang Panginoon sa farmer na ito at paano tayo tinuturuan ng Panginoon ay itong sa 27, for the black cumin is not threshed with threshing sledge, nor is a cartwheel rolled over the cumin. But the black cumin is beaten out with a stick, and the cumin with a rod. Bread flour must be ground, therefore he does not thresh it forever, breaking it with his cartwheel or crush it with his horsemen. At dito ang aking nakita na Panginoon natin ay nagdi-deal sa atin individually. That God deals every one of us individually. Dahil iba-iba ang pinagdaraanan mo, ang Panginoon din ay personal na kayong dalawa ang nagniniig. Kung paano niya tinuruan ang farmer na ito na pagdating sa pag-harvest ay dapat pagdating sa pag-harvest, ang cumin ay hindi mo pwedeng araruhin. Kumbaga, hindi mo pwedeng paluin. Ay, kumbaga, yung daanan ng kung paano mo hina-harvest ang wheat, ang araro.
Pagka ang cumin, kailangan mo siyang basagin. Pero hindi rin naman pwedeng basag na basag dahil wala kang makukuha. Pero pagdating naman sa bread flour, hindi mo rin naman siya pwedeng giikin, wala ka rin naman makukuha. Masasayang din. Dito ipinapakita ng Panginoon na kailangan intricately, individually, tinitignan niya tayo. How he harvests seeds. Kung makikita natin ang isang farmer, ay napaka-intricate kung paano i-harvest ang isang seed. Iba-ibang paraan. Di ba? Sa mga marunong magtanim, pagka kukuha tayo ng yung mga ginugupit-gupit, hindi ka pwedeng basta gupit lang. Kasi minsan, pagka ginupit mo, magtatampo yung halaman. Pag nagupit mo ng mali, hindi na siya tutubo, mamamatay siya. Meron naman na kahit gupit-gupitin mo na, kinabukas, sa pagdaan ng ilang araw, makikita mo, tumutubo na naman siya. Meron naman, pagka nasimulan mo ng mali ang pagtatanim, pangit din yung tubo. Hindi matamis, hindi maano. Iba't ibang paraan. Dito ay pinapakita sa atin na dapat, na pagka tayo'y, dito ay pinapakita ng Panginoon na sa atin, hindi pwedeng kung paano siya mag-deal sa akin, ay ganun din siya mag-deal sa inyo. Kung paano siya magpakita ng mga salita sa akin, ay ganun din sa inyo. Kumbaga tayo ay meron tayong individual pagninig. Ano bang English ng pagninig? Dealings sa Panginoon. We have our individual dealings. Dahil kung wala yun, paano mo masasabi na yung pananampalataya mo ay totoo? Paano natin mako-confirm na ang Panginoon talaga ang kumikilos at gumagawa sa atin? Paano natin malalaman na yung naririnig mo ay tama kung wala kang personal dealing sa Panginoon? Kung ang Panginoon ay walang personal dealing sa iyo. Hindi naman pwede na dahil narinig mo sa kapatid mo, amen, amen yun, tama yun. Hindi. We respond because we know that it's true. Bakit? Because we have a dealing with God. God has a dealing with us. Meron tayong personal relationship sa ating Panginoon. Kaya ang mga nangangaral sa harapan, mga nakakausap natin, na pagka nagsabi sila ng kanilang testimony sa Panginoon at inaagrihan mo to, at alam mong ginagawa, ito yung kayang gawin ng Panginoon, we say, amen. We praise God. Dahil alam mo, you have dealings with God. Naranasan mo yung buhay na nasa Panginoon. Naranasan mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya hindi mahirap magpuri sa Panginoon pagka lahat tayo dito ay nakakaranas ng buhay na malapit sa Panginoon. Over and over again, naririnig natin na the deeper we know God, the louder, kumbaga the louder the worship gets. Bakit? Kasi yung lumalalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, palalim din ang palalim yung simpleng pagsasigaw mo ng praise the Lord. Na parang hindi mo na makontain yung mga bagay na pagpupuri mo dahil ang lalim ng pagkakakilala mo sa iyong Panginoon. Kaya, if only we will listen, at nawa sa hapon na ito ay ating naririnig ang boses ng ating Panginoon. If only we will listen at hayaan natin na makultivate ng Panginoon ang ating mga puso, we will have our own dealings with God. We will have our own relationship with our God. At hindi mo na kailangang hintayin na sabihin pa ng MC, song leader, ng preacher, o sino mang kapatid na nandiyan hindi mo na kailangang makakita na may nagtataas pa ng kamay bago ka magtaas ng kamay. Hindi mo na kailangang hintayin na may sumisigaw na praise the Lord bago ka mag-praise the Lord. Dahil bakit? Sa bahay pa lang, puspos ka na. At narinig mo na yung salita ng Panginoon, narinig mo na ang boses ng Panginoon sa buhay mo, at nakikita mo ang gawa ng Panginoon sa sanlibutan ito. At nakikita mo ang gawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng kapatid mo, it is enough to say, praise the Lord. Dahil pagka iyan, ay pagka tayo walang personal dealing sa Panginoon, wala tayong personal na pagkakilala sa ating Panginoon, hindi natin magagawa ang magpuri. Mananatili tayo na nakayuko, pumapalakpak lang na walang kalatoy-latoy. But because we have a personal dealing with our God,
Kaya mong gawin yun. And you know that God is with you. Tulad nga ng kaninang pangangaral sa atin. Bakit hindi natin subukan na bago pa lang tayo, ngayon, mamaya pa lang, pagtapos ng gawain ito, hingi mo kagad sa Panginoon, samahan mo ako sa linggong darating. Bukas pagising mo sa umaga, manalangin ka, o Panginoon, samahan mo ako sa araw na ito, sa linggong daraan na ito, upang pagdating ng Wednesday, may patutuo ako na may bibigay sa harapan ng aking mga kapatid. Pagdating ng Sunday, pagdating ng Wednesday, pagdating ng Friday sa mga community Bible study, kaya ko magsabi ng praise the Lord nang walang kabigat-bigat sa akin dahil I have felt your presence. I know that you are with me. Hindi natin simulan ng paghingi ka agad. Mula pa lang sa pag-end ng gawain ito, hingin mo na kaagad ang presensya ng Panginoon. Na hindi manatili sa lugar na ito. Bagkus, sumama sa atin. Bagkus, tulad nga, na tayo dapat ang tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon. Hindi itong lugar na ito. Paano malalaman ng ating mga kapitbahay na mga mananampalataya yung mga nandirito? Dahil nagsasayaw ba yung tahanan kung nasan sila? Nag-praise the Lord ba yung bahay? O tumatalon-talon yung bahay dahil alam na yung mga mananampalataya sa loob? Hindi. Malalaman ng mga tao sa paligid natin na may mga mananampalataya sa isang lugar dahil naririnig nila ang mga tinig nyo. Naririnig nila ang pagpupuri at pagsamba ninyo sa iyong Diyos. And you can only do that if you have your personal dealings with God. At kung nakikita nyo kung paano kumikilos ang Panginoon sa inyong buhay. In order for you to see that, kailangan mong pakinggan yung boses ng Panginoon sa iyo. Kailangan mong hayaan na i-cultivate ng Panginoon yung damdamin mo. Kailangan mong makita na kung nasaan ka ngayon, yan ang gusto ng Panginoon na kung nasaan ka ngayon. At pag nakita mo yan, kapatid, pagdating ng Wednesday pa lang, hindi na umayaw yung boses mo, tinig mo sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil nakita mo na. You see that your God is with you, that He is alive, He is in control. Now, pagdating pa lang ng Wednesday, oh, glory to God, hallelujah. You see, hindi mo na kailangan hintayin pa na magsabi ang MC dito sa harapan, praise, lahat magsabi ng praise. You no longer need to wait. Nakaupo ka pa lang dyan, nagpipray ka pa lang bago magsimula yung gawain, umiiyak ka na, napupuspos ka na, dahil ano? Naranasan mo na, nakita mo na, hinayaan mo na makultivate ng Diyos yung puso mo. Hinayaan mo, nakita mo na yung kung anuman sitwasyon na nasaan ka ngayon ay ginusto ng Panginoon at ngayon ay may sarili kang relasyon sa iyong Diyos. Pag dumating yung panahon na nagsama-sama ang mananampalataya para magpuri, ikaw ang isa sa pinakamalakas. Dahil you know your God. Thank you. And you have your personal dealings with your God. And you let your God cultivate that dealing sa'yo. Hinayaan mo ang Panginoon mo na hukayin yung buhay mo. At the same time, nakikita mo yung sitwasyon mo, yun ang pinahintulot ng Panginoon at pagdaanan mo. Hindi nila malalaman na may pinagdaraanan ka dahil puro pagpupuri ang lumalabas sa iyong bibig. Because you know that is what God wants you to be. God wants us to be a worshiper. And in order for us to be a worshiper, kailangan natin hayaan ng Panginoon na gumawa sa ating mga buhay. Hindi pwedeng manatili ka na walang karanasan sa Panginoon. As long as we listen, habang tayo nakikinig sa mga nais sa boses ng ating Panginoon. Kung tayo lamang ay magiging aware at kumbaga magiging conscious sa tinig na yan ng Panginoon. O kapatid, hindi magiging tahimik ang lugar na ito. Kahit sino man na tumayo dito sa harapan,
Pag binitawan ng salita ng Panginoon at alam mong totoo at alam mong iyon ang salita ng Panginoon, sasagot ka. Dahil you have your own revelation. Alam mo na iyan ay salita ng Panginoon. And I am obliged to answer. That is how God works. If only we will listen. And if only we can recognize. Ngayon sa hapon na ito, nawa ay na-recognize natin ang tinig na yan ng Diyos. Na-recognize natin na kung paano gumagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. At na-recognize natin kung ano man ang mga ating pinagdaraanan, paraan niya ng Panginoon. Para ma-recognize mo ang Panginoon. Dahil hindi niya tayo pwedeng iwanan sa, kumbaga ibigay lang lahat ng gusto natin. Hindi mo mararamdaman yung true para tunay na pagpapasalamat. Tulad na lang ng isang parable na nagsasabi na sino ba ang mas pinatawad ng higit? Yung nagbigay ng kaunti o yung nagbigay ng marami? Kumbaga sino ba yung mas, kumbaga ano yun? Sino yung pinatawad sino ba yung magpupuri ng mas higit? Yung pinatawad ng kaunti o yung pinatawad ng marami? I can say na lahat naman tayo dito ay hindi lang tayo pinatawad ng kaunti. Lahat tayo dito ay pinatawad ng higit-higit. Hindi natin masasabi na, ay wala akong hindi naman ganun kadami yung kasalanan ko, kaya kaunti lang. No. The fact that we are born sinners is enough na nalaman natin na iniligtas ka ng iyong Diyos sa krus ng Kalbaryo is enough to say, oh, thank you God. Thank you Lord. Na yun ay hindi mo na makontain sa sarili mo na hindi mo na kaya i-reminisce tuwing makikita mo pa lang at magsa-start pa lang. O andito ako dahil iniligtas ako ng Panginoon. Praise God! Now, all those things will happen if only we will listen. If we will start to listen. At marirecognize natin na ang tinig ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi yung tinig ni Pastor, hindi yung tinig ni Brother Anson, ni Brother Raul, kundi ang tinig ng Panginoon na umaabot sa iyo, nagkukultivate ng buhay mo, at pinapakita sa iyo na ito ang gusto ko sa iyo, anak. Sa aking pagtatapos, hindi man ganong kahaba ang aking naibahagi sa hapon ito, nawa ay ito'y naging kalakasan sa ating mga buhay, ating mga pananampalataya. Kung tayo lamang ay makikinig at marirecognize at susundin ang salita ng ating Panginoon, ang tinig ng ating Panginoon, walang magiging mahina. Walang mawawala sa ating kalagitnaan, bagkus madaragdagan pa tayo. May manghihina, pero dahil lahat ay nakikinig sa salita ng Diyos, may edify, mapapalakas agad. Dahil ang ating Diyos ay hindi siya nagbago. Sometimes tayo ang nagbabago, yung paano tayo makinig sa Kanya ay nagbabago. Minsan, pagka yung pangangaral ay alam mo na, medyo pasok sa kanan, labas sa kaliwa. May mga kinukuha-kuha ka na lang dahil, hindi, alam ko na yan eh. Pero, let's practice na maging attentive lagi to listen to the voice of God. Dahil itong boses na ito ang magdedirect sa atin kung paano tayo lalakad at paano tayo tatayo sa ating mga pananampalataya. Praise God. Akin na yan about isa na tumayo. At bago ko ibalik sa ating MC sa hapon na ito, bago tayo magtapos, ay nais kong umawit ng isang awit. Nagbibigay pa sa salamat sa ating Panginoon, ang ating nag-iisang Diyos. Na hindi siya nagbago, na ang kanyang pagkilos, ang paggawa mula pa noon hanggang ngayon, ay nararanasan natin. Kung paano siya gumawa sa kanyang mga
sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak nung una pang panahon, ay ganun pa rin siya gumawa sa ating kalagitnaan. We only have to recognize, we only have to see, we only have to listen. Pag nagawa natin yung mga bagay na yun, masasabi mo na, oh, God never changes. Our God did not change. Ganun pa rin siya. Kung paano niya inabot si Abraham, kung paano niya iniligtas ang bayan ng Israel, ganun pa rin siya ngayon. Ganun pa rin niya tayo, inaabot ang bawat isa sa atin, ganun pa rin niya inaabot ang bawat isa sa labas. And God deserves glory for that. Kaya mga kapatid, ating sambahin at purihin ang ating Panginoon sa hapon na ito, ating ibigay ang nararapat na papurit pagsamba sa Kanya. For He deserves all in all. Hallelujah. Ating awitin, You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Minsan pa, You are not a God. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. Praise the Lord, hallelujah. The way it is. You are God alone. You are God alone. From before time began, You are on your throne. You are God alone. And right now, in a good times and bad, You are on your throne. You are God alone. You are the only God. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. Hallelujah! You're the only God who's worth of everything. Hallelujah! Praise God! You are God. That's just the way. Unchangeable, unstoppable. That is our God. Hallelujah. He never changes. He can never be shaken. Hallelujah. Unchangeable. He can never be stopped sa paggawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Let us worship our God. Hallelujah. For He is God and He is worthy to be praised. Hallelujah. Unchangeable. Unchangeable.
what you are. Isa pa, unchangeable. Unchangeable. Yes, hallelujah, hallelujah. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Luwalhatian natin siya, mga kapatid, sa hapon na ito. The God that never changes. The God that cannot be stopped. Hallelujah. He is worthy to be praised. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa hapon na ito. Tunay nga, Panginoon, na kami minsan pa iyong pinatagpo. Salamat, Panginoon, na kung sa pagpapaalala na kung kami lamang ay makikinig sa iyong boses tinig, kung kami lamang ay titingin sa iyong mga gawa, o ang aming mga puso, ang aming mga labi ay hindi makakamayaw sa pagpupuri sa iyo, O Diyos. O, salamat, Panginoon, na ikaw ay hindi tunay ang hindi nagbabago. Ikaw, Panginoon, ay yung pa rin ang Diyos na kahapon ngayon at magpakailanman. Hallelujah. And you have proven it time and time again. Pinakita mo sa amin kung paano ka gumilo sa iyong mga alagad sa lumang tipan. Na ikaw ay kayang gumawa sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Ang mga puso na nanlalamig, kaya mo minsan pang painitin pa muli. Hallelujah. Kung kami lamang ay makikinig at hayaan na ikaw mag-cultivate ng aming mga puso. Hallelujah. O Diyos, salamat sa hapon na ito. Salamat sa mga salita na iyong pinagkaloob sa amin. Magamat ito man ay maikli, O Diyos, nawa ang mga bagay na ihatid ng iyong lingkod ay sapat upang pagtibayin pa nawa ang iyong iglesia. Pinupuri ka namin, O Diyos, at niluluwalhati ka. Sa iyo lamang mabalik ang mga papuri na ito at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, nanawagan natin ang seat.